Jessa, bumaba ka na riyan at pupunta na tayo ng simbahan. Sigaw ng ina ni Jessa. Binyag niya ng araw na yon. Nahuli ang pagpapabinyag ni Jessa dahil sa pagiging busy ng kanyang ama. Lagi itong subsub sa trabaho kaya nakakalimutan na hindi pa siya nabibinyagan. Mama, si Papa po. Tanong ng 10 taong gulang na si Jessa. Parating na. Mauna na tayo sa simbahan at didiretso na lamang doon ang papa mo. Wala ka na bang naiwan? Halika na at aalis na tayo. Hinawakan ni May ang kamay ng anak at sabay silang nagtungo sa kotse. Mama, si Ninong Cale ba andon? Bata pa lang, nahumaling na si Jessa kay Cale. Bumuntong hininga si May. Anak, hindi si Cale ang ninong mo ha? Substitute lang siya ng Ninong Kurt mo. Sabi nito sa anak, kunit umiling si Jessa. Hindi, si Ninong Cale lang gusto ko. Gusto ko siya. Please mama, si Ninong Cale lang po. At nagwala na siya. Walang nagawa si May at sumang-ayon na lang muna sa anak. Dahil sa paglaki nito, ay maiintindihan naman nito yon. Pagdating ng simbahan ay agad nakita ni Jessa si Cale, kaya hindi na ito lumayo sa lalaki. Pasensya na iho, at talagang ayaw ang tagapin na si Kurt ang totoong ninong niya. Sabi ni May. Hayaan niyo na po tita, ipapaliwanag na lang natin sa kanya sa susunod. Dahan-dahanin na lang natin. Sagot ni Cale sa kanyang tita. Natapos ang binyag na hindi lumalayo si Jessa kay Cale. Naiiling na lang na hinayaan si Jessa sa gusto, lalo na't umiiyak ito kapag pinipilit nilang ilayo. Cale anak, tumayo ka riyan at pupunta tayo sa bahay ng tita May mo. Nag-aalalang ginising ni Kurt ang anak. Bakit papa? Tanong ni Cale at mabilis na bumangon. Naaksidente ang tita at tito mo. Si Jessa lang nandun sa bahay nila. Samahan mo muna at pupunta ako ng ospital. Kaya iyon ang ginawa na mag-ama. Awang-awa si Cale kay Jessa habang umiiyak itong nakaupo sa harap ng puntod ng magulang. Halos humiga na ito at yakapin ang puntod. Kahit anong pilit na kunin ito ng ama, ay ayaw nitong sumama. Kunin mo na anak. Ayaw sumama sa akin. Subukan mo at baka mapaalis mo siya doon. Saad ng ama at tinapik ang balikat ni Cale. Napatitig si Cale sa mukha ni Jessa na puno ng luha, saka ito nilapitan. Baby, uwi na tayo? Alam mo bang sabi ng mama mo ay ayaw kanyang maging malungkot? Magiging sad ang magulang mo kapag nakita ka nilang umiiyak. Gusto mo bang maging sad sila? Paano po sila magiging sad, Ninong Cale? Wala naman po sila dito. Hindi naman na nila ako makikita kasi nag-sleep na sila dyan. Tinuro ni Jessa ang puntod ng mga magulang. Sa ilang oras na pamimilit ay pumayag si Jessa na umuwi, ngunit lagi itong tulala. Wala itong kinakausap kundi si Cale lang. Pa, wala siyang kasama dun sa bahay nila. Inis na sabi ni Cale sa ama nang sabihin itong ihatid na si Jessa sa bahay nila. Tumango naman si Kurt at naintindihan ang ibig sabihin ng anak. Isama mo sila manang at ipaayos ang mga gamit niya. Dito na muna siya sa bahay hanggang sa kaya. No pa, mananatili siya dito hanggat gusto ko. Sabi ni Cale at umalis na sa harap niya. Hindi maiwasang mapailing ni Kurt at mapangiti. Nagbibinata na ang anak niya. Ngunit kailangan niya maghintay lalo na't bata pa si Jessa. 28 years later. Ninong, tignan mo, binigay sa akin ni Lloyd. Mariin na ipinikit ni Cale ang mga mata nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang sekretarya na siyang anak-anakan ng kanyang ama. Si Jessa Marcelino ay 28 years old, makulit at sakit sa ulo. Ang ama ni Cale ang ninong ni Jessa. Ngunit si Cale ang kinikilalang ninong nito. Dahil siya ang nag-substitute sa ama nito noong bininyagan si Jessa, noong 10 taong gulang ito.
20 years old si Kale nang binyagan si Jessa. Mamaya na yan. Ayusin muna ang papeles na pinapaayos ko sa'yo kanina. Nauubusan ng pasensyang saad ni Kale nang marinig ang mahinang pagkanta nito. Iyon sana ang papeles sa isang branch ng restaurant niya. Kailangan niya yung matapos sa ipasa para masimulan ng gawin. Mamaya na, Ninong. Dapat binibigyan mo din ako ng bulaklak kapag pumasok tayo sa kumpanya. Mabuti pa si Lloyd binibigyan ako. Sabi ni Jessa habang inaamoy ang bulaklak niya. Natigilan naman si Kale. Unti-unting tinaas ang paningin kay Jessa at kumunot ang noo. Sumama ang paningin niya sa bulaklak na hawak nito. Dalhin mo yan dito. Dahil sa pagiging masunurin, ay naglakad si Jessa patungo sa mesa ni Kale at inabot ang bulaklak dito. Hihingin mo na naman. Sa akin nga kasi binigay yan, Ninong Kale. May pera ka naman. Ba't ayaw mo bumili ng sayo? Lagi mo na lang kinukuha ang bulaklak na binigay nila sa akin. Madaldal na sabi ni Jessa habang nakatingin sa bulaklak na nilagay ni Kale sa basurahan sa gilid nito. Tapos itatapon mo din. Baliw ka ba? Sinamaan ng tingin ni Kale si Jessa kaya natahimik ito. Nakangusong umirap si Jessa at bumalik sa kanyang mesa. Tapusin mo ang pinapagawa ko sa iyo, hindi tayo uuwi hanggat di mo natatapos yan. Masungit na sabi ni Kale. Padabog pang nagtungo si Jessa sa kanyang lamesa na naroon lamang sa loob ng opisina ni Kale. Kunot ang noong tiningnan ni Jessa ang mga yon. Seryosong binasa at tinapos upang ibalik kay Kale. Jessa, tapos ka na ba? Dalhin mo na dito yan. Sabi ni Kale habang nagbabasa ng mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Nang walang makuhang sagot ay kunot toong tiningnan niya si Jessa. Jessa, naririnig mo ba ang sinabi ko? Hindi na tuloy ni Kale ang sasabihin na makita ito. Tumayo siya at nilapitan si Jessa at ganoon na lang ang pagkawala ng emosyon sa kanyang muka nang makitang nakayuko ito sa mesa at natutulog. Ang papeles na binabasa kanina ay nakatakip sa kalahati ng mukha nito. Sa edad na 38, pakiramdam ni Kale, mas matanda pa siya sa ama niya dahil sa katigasan ng ulo ni Jessa. Sir, nandito na po ang tanghalian niyo. Kumatok ang isa pang sekretarya ni Kale kaya pinapasok niya ito. Pakilagay sa mesa. Prim, may ginagawa ka ba? Nilingon ni Kale ang may kaidarang babae. Ngunit wala itong asawa. Umiling si Prim at nakita si Jessa na natutulog sa mesa nito. Lihim siyang natawa. Alam niyang na-stress na naman ang amo nila dahil dito. Nasanay na sila sa hakulitan ni Jessa. Wala naman sir, may papagawa ka po ba? Tanong ni Prim na kinabuntong hininga ni Kale. Kinuha nito ang mga papeles kay Jessa, pati ang nakatakip sa mukha nito. Nakita nila ang pagkunot ng noo ni Jessa at tinampal ang pisngi nito. Mamaya mo na ako gisingin, Ninong. Pagod ako, magtrabaho ka na lang muna dyan. Wala sa sariling sabi ni Jessa habang nakapikit pa rin. Nakita mo na ugali ng babaeng yan? Kung may choice na ako, matagal ko nang tinapon to. Imbis na mapapadali ang trabaho ko, kasi dalawa kayong sekretarya ko, ay lalo pa yatang naging mahirap. Kunin mo nga itong papeles na to, Prim, at ihampas na lang sa babaeng yan. Hinilot ni Kale ang sentido ng sumakit yon. Walang araw talagang sumasakit ang ulo niya kay Jessa. Masyado mong ini-spoiled, sir, kaya ganyan. Kasalanan mo din yan, kaya magtiis ka. Nakangising kinuha ni Prim ang mga papeles sa mesa ni Jessa saka nagpaalam na lumabas. Pagod na bumalik si Kale sa kinauupuan at tinitigan si Jessa na nakabaling ang mukha sa kanya. Bumuntong hininga siya nang makitang nakabuka ang bibig dito at mahinang humihilik. Ninong, nasa na mga papeles? Pagkagising ni Jessa ay naalala niya ang mga papeles ngunit wala na roon sa mesa niya. Kumunot ang noo ni Kale. Nagpanggap na hindi alam kung nasa na mga yon. Hindi ba't nasa'yo? Ipasa mo na dito yan na makauwi na tayo. Seryosong saad ni Kale. Umawang ang labi ni Jessa at hinanap ang mga yon. Tiningnan pa niya sa ilalim ng mesa niya, sa drawer, sa basurahan,
at kahit sa banyo ay tiningnan niya. Sa mesa ko nga lang yun kanina. Natatarantang sabi ni Jessa. Anong ginagawa mo sa banyo? Dinala mo dyan? O baka naman ginawa mong tissue, Jessa Marcelino? Seryosong tanong ni Cale na kinatingin ni Jessa dito. Namimintang ka dyan, Ninong? Nagsalubong ang kilay ni Jessa nang magtagpo ang mga mata nila ni Cale. Pero pwede palang gawing tissue yun? Ngayon ko lang nalaman. Dapat pala ginawa ko na lang tissue yun nang magbawas ako sa mall. Natigilan si Cale sa sinabi niya. Unti-unting nagsalubong ang kilay. Baliw ka ba? Dapat sinabi mo noon na pwede gawing tissue ang mga papeles. Di sana may nagamit akong tissue noon. Kainis naman. Nakabusangot na sabi ni Jessa hanggang sa lumapit siya kay Cale. Mukhang nakalimutan na hinahanap niya ang papeles. Pero alam mo, Ninong, pangit talagang banyo dun sa mall. Nang magbanyo kasi ako, walang tissue dun. Kwento pa niya. Ano naman pakialam ko dyan? You should ask the staff. Masungit na sabi ni Cale na kinasimangot ni Jessa. Paano ako makakapagsabi sa kanila? Nasa loob nga ako at walang tissue. Umirap si Jessa dito na kinatingin ni Cale. Ano? Paano ko nakauwi kung... Lumapit si Jessa at humawak sa braso ni Cale na nakapatong sa mesa. Napatingin doon si Cale hanggang sa inalalayan niya si Jessa na maupo sa hita niya. Hindi naman nagprotesta si Jessa lalo na at yun naman ang gusto niya. Nilayo ni Cale ang upuan niya sa mesa kaya nasama din si Jessa dito dahil nakaupo siya sa hita nito. Umuwi ako hindi nag-tissue pero gumamit ako ng panyo. Tinapon ko na lang yung sa basurahan. Aray naman, Ninong Cale. Nahulog si Jessa sa sahig dahil sa pagtulak ni Cale sa kanya. Nang mapagtanto ni Cale ang ginawa, ay nanlalaki ang mga matang inalalayan niya si Jessa na mangyak-ngyak na tiningnan siya. I'm sorry, baby. Malambing man, ay naroon ang hindi makapaniwala sa boses ni Cale. Hindi tinanggap ni Jessa ang kamay niya. Kusa siyang tumayo at nakangusong lumayo dito. Nakatatlo ka na ngayong araw. Ayoko na, di na kita papansinin. Tinalikuran nito ni Jessa at nagtungo sa mesa nito habang hawak ang balakang. Pakiramdam niya ay nabali ang buto niya dahil sa malakas na pagbagsak niya. Halos mamura na niya si Cale sa ginawa nito sa kanya. Nakita ni Jessa ang pagtayo ni Cale kaya agad niya itong tinalikuran. Kinuha ang cellphone at malakas na pinatugtog ang paborito niyang Baby Shark. Jessa! Hinarap ni Cale ang upuan ni Jessa paharap sa kanya. I'm sorry. Sinamaan ni Jessa ito ng tingin. Ayaw niya yung tanggapin dahil talagang masakit ang balakang niya. Umiwas ng tingin si Jessa. May binili ako paborito mo McDo, parating na. Peace offering number 1. Bumuntong hiningang saad ni Cale at hinaplos ang buhok ni Jessa. Talaga? Pero hindi pa rin tayo bati. Masakit ang balakang ko, Cale. Hindi sinasadyang natawag ni Jessa ito sa kanyang pangalan. Babawiin na sana niya iyon ngunit nakita niya ang pagngiti ng kanyang ninong Cale. Yan ang gusto kong itawag mo sa akin. Bahala ka nga. Umalis ka muna, may gagawin pa ako. Muli niyang naalala ang mga papeles. Nasaan ang mga papeles ko dito? Kinuha mo ba? Tumango si Cale at bumalik sa kanyang lamesa. That was my peace offering number 2. Ibinigay ko kay Prim para tapusin niya ang trabaho mo. Pero tinulugan mo lang. Sinabi kong kailangan ko ngayon pero anong ginawa mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Cale. Inantok ako ng basahin yun eh. Hindi ba't ikaw nagsabi no na kapag inaantok ako ay magsabi lang sa'yo para payagan? Hindi na tuloy ni Jessa ang sasabihin ng putulin yun ni Cale. Nagsabi ka ba? Natulog ka nang walang sinabi kaya ibig sabihin hindi ako pumayag. Gusto mo nang bawasan ko ang sweldo mo dahil sa ginawa mo? Inis na sabi ni Cale at lalong sumakit ang ulo kay Jessa. Nakangusong, tinuon ni Jessa ang atensyon kay Cale. Hindi mo gagawin yon. Peace offering mo na kaya yun? Tinaas ni Jessa ang cellphone kay Cale. Baka gusto mo iparinig ko sa yung sinabi mo.
Peace offering number 2 mo na nga, di ba? Sinamaan lamang ng tingin ni Cale si Jessa. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang tatanda dahil dito. Pagka-uwi naman nila ng hapon na yon ay agad nagtungo si Jessa sa ama ni Cale. Dahil doon din nakatira si Jessa sa bahay nila. Namatay ang mga magulang ni Jessa, 15 taong gulang siya. Kaya kinuha siya ng ama ni Cale upang ito ang mag-alaga sa kanya. Tito Kurt. Pumasok si Jessa sa opisina nito nang nahanguso. O Jessa, ba't ganyan ang mukha mo? May ginawa na naman ba si Cale sa'yo? Tanong ni Kurt sa inaanak. Siya ang totoong ninong ni Jessa, ngunit mas kinilala ni Jessa na ninong niya ang anak nitong si Cale. Tinulak po ako ni Cale. Tito, masakit po yung balakang ko. Pakiramdam ko ay manganak akong walang ama, tito. Sumbong ni Jessa dito na kinatawa naman ni Kurt kasabay nun ay siyang pagpasok ng kanyang anak na si Cale. Kasalanan mo din naman. Supladong naupo si Cale sa harap ni Jessa. Nasa sofa sila kaharap ng ama ni Cale na nagbabasa ng librong hindi niya alam kung para saan. Sinamaan ng tingin ni Jessa si Cale at hindi makapaniwala. Nagkukwento lang ako pero tinulak mo ko. Hindi ka naman marunong sumalo kapag nahulog ako. Sigaw ni Jessa na natigilan dahil parang double meaning naman ang sinabi niya. Lihim siyang pinamulahan ng pisngi. Ang ibig kong sabihin ay hindi mo naman ako sinasalo. Basta tinulak mo ko. Tumaas ang kilay ni Cale at bahagyang napangiti sa pagkataranta ni Jessa. Ano? Kahit ikaw hindi alam ang sasabihin. Kasalanan mo nga. Huwag mo akong simulan, baka sabihin ko kay Papa ang ginawa mo sa mga papeles kanina. Patuyang saad ni Cale na kinatigil naman ni Jessa. Kumunot pa ang noo at inis na nagkamot ng noo ang dalaga. Tito, hindi pala ako tinulak ni Ninong Cale. Nahulog na lang ako bigla eh. Wala namang sumalo. Umirap si Jessa. Makaalis na nga tito. May asungot ditong blackmailer kay sungit kaya wala nagkakamali sa kanya kasi abnormal. Padabog na lumabas si Jessa na siyang kinatawa lang ni Cale at ng ama nito. Inasar mo na namang bata ka? Iiling-iling na saad ni Kurt at nilingon ng anak. Anak, bakit hindi mo muna ipasyal si Jessa? Saka pareho na kayo nasa tamang edad. Bakit hindi mo payayaing magpakasal? Tanong ng kanyang ama. Umiling si Cale. Pa, hindi nga kami nagkakasundo. Ang kulit. Sumasakit lagi ang ulo ko kapag kasama ko yan. Kapag niyaya ko magpakasal baka, paglamayan niyo na ako niyan. Masungit na sabi ni Cale, ngunit sa loob-loob ay gustong gawin ang sinabi ng ama. Ngunit kailangan pa muna niyang bigyan ng oras si Jessa. Ano pa bang hinihintay mo? Alam ni Kurt ang totoong nararamdaman ni Cale para kay Jessa. Ngunit nagtataka siya kung bakit ayaw pa ng anak niyang yayain si Jessa. Alam niyang pareho nang nararamdaman ng dalawa sa isa't isa dahil inamin niyo ni Jessa noon pa. Baka gusto mong maagaw siya ng iba bago ka kumilos dyan. Umiwas ng tingin si Cale. Hindi pa ito ang tamang panahon pa. Dinadahan-dahan ko lang, baka mabigla siya, lalo na't alam niyang ninong niya ako. Alam mo ang takbo ng utak niyang inaanak niyo. Baka iniisip din na bawal kami dahil ninong niya ako. Bumuntong hininga si Kurt sa sinabi ng anak kaya hinayaan na lamang niya itong magdesisyon para sa sarili. Nakapangalumbabang nakatingin si Jessa sa nakabukas na TV sa sala. Nang dumating si Cale at tabihan siya. Ginagawa mo, parang kang tanga dyan. Matulog ka na maaga pa tayo bukas. Sabi ni Cale na kinasama ng mukha ni Jessa. Inis na binalingan ito ni Jessa. Bakit hindi ikaw matulog? Ikaw naman ang nakaisip niyan, idadamay mo pa ako. Kita mo namang nanonood yung tao eh. Masungit na sagot ni Jessa. Mahinang natawa si Cale sa kanya at tilapit ang mukha dito. Masaya talaga siyang napipikon si Jessa. Pambawi lang naman sa sakit ng ulong binibigay nito sa kanya. Bakit hindi tayo matulog ng sabay? Pwede din namang sa akin ka na matulog. Namula ang pisngi ni Jessa at nahangusong tiningnan si Cale. Huwag na, baka gapangin mo pa ako.
Natigilan si Kale sa narinig hanggang sa nagsalubong ang kilay niya. Saan mo nalaman yan? Bumuka ang bibig ni Jessa, ngunit agad namang itinikom nang maalala ang sinabi ni Lloyd. Na huwag niyang sasabihin kay Kale ang itinurong salita nito sa kanya. Sinong nagturo sa'yo? Umiling si Jessa at umiwas ng tingin, ngunit hinawakan ni Kale ang baba niya upang iharap dito. Isa, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag di ka nagsalita. Si Lloyd nga kasi. Sabay ira pa ni Jessa. Sinabi ko ba makipag-usap ka sa kaibigan ko? Bukas na bukas, bawal ka na makipag-usap sa kanya. Naintindihan mo? Inis na sabi ni Kale na pinagkibit-balikat naman ni Jessa. Ayoko, magkaibigan kami ni Lloyd. Saka hindi ko gagawin yan. Si Lloyd na nga lang nagbigay ng bulaklak sa akin. Hindi mo naman ako binibigyan. Pinag-cross ni Jessa ang mga braso. Humugot ng malalim na hininga si Kale. Mukhang nabaliktad ang nangyari ngayon. Si Kale na ngayon ang napipikon kay Jessa. Aanhin mo ba ang bulaklak na yan? Hindi mo naman makakain. Busangot na saad ni Kale na hinawakan ang braso ni Jessa. Nakaramdam ng kuryente si Jessa nang hawakan siya ni Kale, kaya mabilis siyang napalayo. Palagi yung nangyayari kapag hinahawakan siya ng binata. Minsan ay nilalabanan na lamang niya, lalo na at gusto niya ang klase ng paghawak nito sa kanya. Hindi niya alam kung tama ba o mali itong nararamdaman niya kay ninong Kale niya. Gusto sana niya magtanong sa Tito Kurt niya, ngunit nakakahiya yun. Mabango ang mga bulaklak. Ang inis na nararamdaman ko sa'yo nawawala kapag inaamoy ko yung mga bulaklak. Lagi akong inis sa'yo, kaya lagi din ako may flowers galing kay Lloyd. Pero kinukuha mo naman. Singhal ni Jessa. Bakit baliktad? Talagang ikaw pa yung naiinis sa akin samantalang ikaw itong sakit ng ulo? Nakataas ang kilay na sabi naman ni Kale. Anong ginawa ko? Tumingin si Jessa sa gilid at may kinuha roon. Kumunot ang noon ni Kale nang makita ang saging na hawak nito. Binigay ni Jessa ang isa kay Kale at isa naman sa kanya. Ginutom ako sa iyo, Ninong. Pagluto mo nga ako. Wala na yatang pagkain sa kusina. Mamaya mo na ako sermonan. Hinila ni Jessa si Kale sa braso habang kinakain ng saging. Walang nagawa si Kale, kundi ang ipagluto si Jessa. O madam, ito na. Tigilan mo nga yung saging na yan. Kanina mo pa kinakain yan. Nakangusong inubos si Jessa yon at umirap. Masama ang tingin niya kay Kale nang isubo ang niluto nito. Hanggang sa tumigil siya at tumayo. Kumuha siya ng isang plato at nilagay sa harap ni Kale. Gulat naman itong tumingin sa kanya. Busog pa ako. Busin mo na yan. Umiling si Jessa at pilit nilalagyan ng plato nito. Kaya pala nagre-reklamo si Tito. Minsan na walang bawas ang ref kasi nagda-diet ka. Sana sinabi mo noon para hindi na lang tayo nag-ref. Sabi ni Jessa. Bakit hindi mo ipaubos sa mga katulong? Hindi lang ako ang tao dito. Sagot nito at pilit na kumain. May sariling ref ang mga katulong. Saka ayaw ko nga. Hindi naman kami bati ni Venus. Tukoy ni Jessa sa katulong na pinaka-close niya doon. Tumigil sa pagsubo si Kale at tinaasan ng kilay si Jessa. Ano na namang ginawa mo? Inis na napakamot ng ilong si Jessa. Nagdadalawang isip kung sasabihin kay Kale ang dahilan kung bakit sila nagkatampuhan ni Venus. Hindi yun sinasadya ni Ninong Kale. Wala siyang sinabi sa akin na paghiwalayin ang dekolor sa mga puti. Ang sinabi lang naman niya ay ako nang bahala dahil alam ko naman na yun. Pero nang isampay na ang mga damit, nagalit siya sa akin. Pagkukwento ni Jessa habang kumakain. Kumunot ang noon ni Kale. Ano? Kahit bata alam na kailangan paghiwalayin ng dekolor sa puti, Jessa. Ano pa nangyari? Tanong uli ni Kale. Ngumuso si Jessa at napapalabing binaba ang kutsara. Sa nagkulay yung mga puting damit eh. Saka ang iilang dekolor na damit ay parang, pumangit. Pumangit yung itsura. Nilagay ko lahat ng sunrocks dun sa washing machine kaya ganun nangyari. Sabi ni Jessa na ikinatanga naman ni Kale. Kaninong damit ba yan? Hindi ka man lang nagtanong bago maglaba?
Supladong sabi ni Kale kay Jessa na muling kumain. Nagtanong naman ako. Huwag ka mag-alala, mga damit mo lang naman yun. Parang wala lang kay Jessa ang sinabing yun na kinatigil ni Kale. Ano? Napatayo si Kale hanggang sa tumakbo patungong kwarto nito. Narinig ni Jessa ang pagmumura nito hanggang sa bumalik na ito kasama si Venus. Mag-uusap tayo. Tinaas ni Jessa ang kamay na may hawak na kutsara. Kasama ba ako dyan? Tapos na tayo. Yes, kasama ka. Masama ang tingin ni Venus kay Jessa. Si Jessa naman ay nakangusulang. Hindi pa rin talaga siya bati ni Venus. Ano ginawa niyo sa damit ko? Alam niyo bang damit ko sa trabaho ang karamihan doon? Venus, bakit mo naman hinayaan si Jessa na maglaba? Alam mo namang hindi yan marunong. Medyo inis na tanong ni Kale pero sa loob-loob niya ay parang gustong-gusto niya nang batukan si Jessa sa ginawa nito. Hindi ko siya hinayaan, Sir Kale. Iniwan ko lang sandali sa kanya ang mga labahan. Sabi ko wag muna niyang galawin ang mga labada kasi kukunin ko pa ang ilang damit ni Sir Kurt. Pero pagbalik ko, nilagay na niya lahat sa labahan doon sa loob ng washing machine. Nalagyan niya ng sunrocks at hindi ko alam. Kaya ayon, naghalo-halo ang mga kulay sa puting damit. Paliwanag ni Venus na kinahaba lalo ng uso ni Jessa. Nagsorry na nga ako, Venus. Umiling si Venus at tinuro si Kale. Kay Sir Kale ka magsorry. Hindi ko naman damit ang sinira mo. Pagtingin naman ng dalawang babae kay Kale, ay mariin na nakapikit ito at bahagyang hinihilot ng sentido. Hindi nakayanan ng narinig. Kaya ayaw ni Kale na gumagawa ng gawaing bahay si Jessa dahil disaster lang ang aabutin. Sige na, Venus, bumalik ka na doon. Pakiramdam ko ay mamamatay akong walang asawa dahil sa'yo, Jessa. Inis na singhal ni Kale. Tumango-tango naman si Jessa. Nauuhaw ako, Ninong Kale. Ang Diyos ko po. Turo niya sa ref. Automatikong tumayo naman si Kale at kinuha ang juice ni Jessa. Magtubig ka. Gabi na para sa juice na yan. Bukas ka na uminom. Nilapag niya ang baso sa harap ni Jessa at bahagyang natigilan na mapagtanto. Kunot ang noong tiningnan ni Kale ang dalaga. Sa susunod, gamitin mo yung paa at kamay mo para kunin ang mga gusto mo. Saka na bumalik si Kale sa kanyang kwarto at iniwan si Jessa na nakangiti. Kahit galit o maiinis si Kale sa kanya, ay sinusunod naman ito ang gusto niya. Kaya kinaumagahan ay sabay silang nagtungo sa kumpanya. Ngunit pagpasok sa opisina, ay nakita nila si Lloyd doon kasama si Lucas na siyang mga kaibigan ni Kale. Hello Jessa, may dala akong bulaklak para sa'yo. Nakangiting bati ni Lloyd at kumindat pa kay Jessa. Napangiti si Jessa at akmang kukunin ng bulaklak nang unahan siya ni Kale. Salamat pare, ang ganda nitong bulaklak. Maganda ihampas sa mukha mong gago ka. Pabirong inambahan ni Kale si Lloyd ng suntok na siyang kinangusunan naman ni Jessa at kinatawa ng dalawang kaibigan ni Kale. Bigay-bigay ka pa ng bulaklak. Kapag ako nagbigay ng bulaklak kay Rochelle, makikita mo talaga. Natigilan sa pagtawa si Lloyd at sinamaan ng tingin si Kale. Subukan mo lang. Sisirain ko itong kumpanya mo. Susubukan ko talaga. Kapag di ka pa tumigil ka, bibigay ng bulaklak sa pagmamay-ari ko. Singhal ni Kale. Kumunot ang noo ni Jessa. Hindi mawala sa isip ang sinabi ni Kale. Bakit ka magbibigay ng bulaklak sa iba, Ninong Kale? Hindi mo nga ako binibigyan. Sabi mo bibigyan mo ko. Masama ang mukha na sabi ni Jessa. Napatingin sa kanya ang tatlong lalaki hanggang sa nagsalita si Lucas. Ayaw kanyang bigyan ng bulaklak, Jessa. Binibiro ka lang daw niya. Gago, ano bang ginagawa niyo dito? Umalis na nga kayo. Nakakasira kayo ng diskarte. Tinulak ni Kale ang dalawa palabas sa opisina nito. Parang nangyari na to. Matalim na tiningnan ni Lloyd si Lucas. Hindi ba't pinalabas mo din kami noon sa opisina mo kasi hinagkan ko ang pisngi ni Isabela? Sumama ang mukha ni Lucas sa sinabi ng kaibigan. Parang gusto pang suntukin si Lloyd. Ngayon ay pinalabas tayo dahil binigyan mo ng bulaklak si Jessa. Ikaw talaga? Ikaw ang laging dahilan. Babawi kami sa'yo. Binatukan pa ni Lucas si Lloyd. Pagkasara ni Kale ng pinto ay tiningnan niya si Jessa na nakaupo at seryosong nagbabasa sa mesa nito.
Hindi siya nito sinulyapan man lang nang lapitan niya. Jessa, mamaya mo na ako kausapin, sir. Busy ako. Oras ng trabaho ngayon. Seryosong sabi ni Jessa na kinatigil ni Cale. Bumuntong hininga si Cale. Alam na nagtatampo sa kanya si Jessa dahil dun sa sinabi ni Lucas. Lalo pa siyang lumapit sa upuan ni Jessa. Hinawakan niya ang upuan nito at pinaharap sa kanya. Galit ka? Tanong ni Cale. Hindi. Ba't ako magagalit? Huwag mong kakaltasan ng sahod ko. Pambili ko ng sariling bulaklak yun. Sabay irap ni Jessa. Mariin na napipikit si Cale. Nang magmulat, ay nilapit niya ang mukha kay Jessa na mukhang nagulat sa ginawa niya. May binili akong bulaklak, huwag ka na magtampo. Napatingin si Jessa kay Cale. Nasa na? Padating pa lang. Anong padating pa lang? Akala ko ba binili mo? Dapat dala mo. Nakangusong sabi ng dalaga. Napapalabing nila yun ni Cale ang muka. In-order ko lang kay Amy. Bakit mo sinabing binili mo? In-order mo nga lang. Hindi mo talaga binili. Yung ikaw mismo ang pupunta para bilhin yon. Asik ni Jessa. Kailangan ko pa bang pumunta doon kung kaya ko namang tumawag at mag-order doon? Sa lubong ang kilay na bumalik si Cale sa kanyang lamesa. Halos itapon naman ni Jessa ang gamit niya dito. Effort mo kasi. Para makita ng pagbibigyan mo ang effort mo. Kapag nanligaw ka pa, busted ka na. Mabuti pa mga bata, alam yun. Ewan ko ba kung saan planeta ka galing? Umirap si Jessa kay Cale. Hindi uso sa akin ang ligaw. Kaya walang busted na magaganap. Sabi naman ni Cale na hindi nagpapatalo sa kanya. Tumaas ang kilay ni Jessa. Pinaningkitan ng tingin si Cale. Walang nagtatanong, bakit? May nagkakagusto ba sa'yo? Kahit naman hindi ka man ligaw, walang magkakamali sa'yo. Supladang saad ni Jessa. Kumuyom ang kamay ni Cale. Kahit kailan talaga wala siyang laban sa dalaga. Hindi na lamang niya ito pinansin dahil alam niyang hindi din titigil si Jessa hanggat hindi siya tumitigil. Baka maaga pa siyang mamatay dahil dito. Good morning, sir. Ito na pala yung bulaklak na para kay Jessa. Pumasok si Primbit-bit ang maganda at paboritong bulaklak ni Jessa. Ang puting rosas. Tinuro ni Cale si Jessa. Ihampas mo dyan. Kainin din kamo niya para hindi sayang ang bulaklak. Pwede naman kasing pagkain kailangang bulaklak pa na hindi naman makakain. Sabi ni Cale na binulong ang huling salita. Di sana sinamahan mo na lang ng pagkain. Tumayo si Jessa at mabilis kinuha ang bulaklak. Ang ganda naman. Salamat, Cale. Bumuntong hininga si Cale at malamlam na tiningnan si Jessa. You're welcome, baby. Napailing na lamang si Prim sa dalawa. Sanay na talaga siyang laging nagbabangayan ng dalawa, pero mamaya-maya ay maglalambingan na. Masyadong under si Cale kay Jessa. Lumabas si Prim at hinayaan na lang ang dalawa. Hindi ka na naman papasok mamaya? Every Thursday kang absent. Saan ka na naman pupunta? Hindi maiwasang tanong ni Cale nang muling magpaalam si Jessa sa kanya. Sa ukay-ukay. Sagot ni Jessa. Ukay-ukay? Ano yan? San nga? Kunot noong tanong ni Cale. Ang dami mong tanong. Sa arte mo hindi ka bibili no, Ninong? Sinamaan ng tingin ni Cale si Jessa. It's Cale. Stop calling me Ninong. Masungit na sabi pa ng binata. Binibili ang ukay-ukay? Hindi ko pa naririnig ang salitang yan. Is it a food? Anong klaseng pagkain? Dagdag na tanong nito. Ngumuso si Jessa at nakangawing tiningnan si Cale mula sa pwesto niya. Nang makitang tumayo si Cale ay bumuntong hininga siya. Tinatamad na siyang magpaliwanag kaya tumango na lamang siya. Oo, pagkain yon. Parang tusok-tusok sa kanto, ganun. Hindi mo gusto yon. Marumi. Sabi ni Jessa. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Cale patayo at hinawakan ng magkabilang bewang niya upang maiupo sa mesa niya. Marumi, pero gusto mong bumili. Hindi ka aalis kung ganun. Pumwesto si Cale sa gitna ni Jessa at hinawakan ang baba nito upang patingalain. Ano ka? Bakit mo ako pinipigilan? Ikaw ba ang kakain para umarte dyan? Asuswag nga ako, Ninong. Cale?
Gusto mo lang talaga ako dito para minuminuto mo ako nakikita. Tinapik ni Jessa ang balikat ni Cale. Magkikita naman tayo mamaya sa bahay. Huwag kang ganyan. Napalayo naman si Cale at napangiwi sa kanya. Kung saan-saan na naman naglalakbay ang utak mo. Maupo ka nga sa upuan mo. Napatanga si Jessa dito at tiningnan ang pwesto niya. Sino bang naglagay sa akin dito? Si Lloyd ba? Anong Lloyd? Lagi mo na lang dinadawit ang pangalan niya sa usapan natin. May gusto ka ba sa pangit na yon? Inis na sabi ni Cale. Agad na umiling si Jessa. Huwag kang magselos, hindi bagay sa'yo. Alam mo, tapatan mo na lang kaya mga bulaklak na binibigay ni Lloyd sa akin. Tawagin mo siyang kuya. 11 taon ang tanda niya sa'yo. Sa lubong ang kilay na wika pa ni Cale. Bumaba si Jessa sa pagkakaupo sa mesa at tiningnan si Cale ng mariin. Tawagin din ba kitang kuya? 10 taon ang tanda mo sa akin, hindi ba? Sumama ang mukha ni Cale. Walang pagdadalawang isip na hinapit ang bewang ni Jessa palapit sa katawan nito. Subukan mo lang at makikita mo, Jessa. Matanda pa sa akin si Lloyd kaya siya ang tawagin mo kuya. Naiintindihan mo? Ngunit ngumisi lang si Jessa. Opo kuya, huwag kang... Mabilis na sinakop ni Cale ang labi ni Jessa. Dahilan para mapatigil ito sa pagsasalita. Habol nila ang kanilang hininga na maghiwalay. Nanlalaki ang mga matang tiningnan ni Jessa si Cale. Hindi makapaniwala sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Cale, hinalikan. Binalaan na kasi kita. Binitiwan ni Cale si Jessa at bumalik sa mesa nito na para bang walang ginawa. Tulala lamang si Jessa hanggang matapos ang oras niya sa umagang yun. Pareho silang apektado ngunit si Cale ay siyang magaling magtago ng nararamdaman. Sa loob-loob ay parang gusto niyang tumalon sa saya. Hihintayin kita sa bahay. Sabi ni Cale kay Jessa nang akmang aalis na ito pagkatapos magpaalam sa kanya. Nilingon ito ni Jessa. Gawain naming mga babae yan. Ganyan na kayo mga lalaki, di ba? Hilig niyo magpahintay sa aming mga babae. Sa huli, paaasahin niyo kami. Kaya wag na Cale, wag na lang. Kayo mga lalaki, hindi kayo mahilig maghintay. Madali kayong sumuko, kaya wag na lang. Madramang sabi ni Jessa bago lumabas ng opisina na siyang kinatanga ni Cale. Kakaalis lamang ni Jessa nang hindi maiwasang magtaka ni Cale kung saan ba talaga ang punta ni Jessa. Dahil hindi naman siya makapag-focus sa trabaho, tumayo si Cale at mabilis na sinundan si Jessa. Saan ba pupunta ang babaeng to? Tanong ni Cale sa sarili nang makita si Jessa na papasok sa isang lugar na puno ng mga tao. Walang nagawa si Cale kundi sundan pa rin ito. Binati ng mga naroon si Jessa. Mukhang kilalang kilala siya ng mga tao doon. Nagtungo siya sa isang pwesto at nakipag-usap sandali sa nagtitinda doon. Ukay-ukay? Mga damit yun? Akala ko ba pagkain? Talagang babaeng to. Iiling-iling na sabi ni Cale. Magandang tanghali, nandito na ako. Masayang pagbati ni Jessa nang pumasok siya sa bahay ampunan. Ate ganda! Tumakbo ang mga bata kay Jessa. May dala ako pero ayusin muna natin para sabay-sabay tayong kakain. Malambing na sabi niya nang niyakap siya ng mga ito. Tumulong na nga ang mga bata kay Jessa sa pag-aayos ng pagkaing dala niya. Kahit ang dalawang madre ay tumulong na rin. Sa susunod na ako bibili ng mga laruan niyo, wala pa akong pera eh. Natatawang pinagmasdan ni Jessa ang mga itong masayang kumakain. Inabutan ng gabi si Jessa sa bahay ampunan. Nakipaglaro pa kasi siya sa mga bata at hindi niya na napansin ang oras. Nakangusong umuwi si Jessa. Cale, pasensya na, ginabi na naman ako. Sa susunod, hindi na ako... Natahimik si Jessa nang hulihin ni Cale ang kamay niya at hinila siya paupo sa hita nito. Gulat na napatingin si Jessa. Kailangan mo ba ng pera? Marahang tanong ni Cale sa kanya. Bakit bibigyan mo ako? Ano nakain mo? Hindi ka ganito sa akin, boss. Huwag kang ganyan. Nakangusong sinundot ni Jessa ang pisngi ni Cale na sinamaan siya ng tingin.
Kailangan mo ba o hindi? Hindi ba't nagpupunta ka sa bahay ampunan? Tanong ni Kale at kinagulat ni Jessa. Ngunit ilang sandali ay nakabawi din ang dalaga. Ngumisi kay Kale. Aha, paano mo nalaman yan? Sinundan mo siguro ako. Grabe ka naman sa akin. Kailangan sundan pa ako. Hindi ako makikipag-date. Sinamaan ng tingin ni Kale si Jessa. Marahan na pinisilang bewang niya na kinaigtad ng dalaga. Hindi ka talaga makikipag-date dahil walang lalaking magtatangka. Napangiwi si Jessa at umiling. Hindi mo sure, andyan kaya si Lloyd. Pero alam mo, nakita niya ako kanina naghihintay ng taxi kaya hinatid niya na lang ako dito. Ang bait. Muling sinakop ni Kale ang labi ni Jessa. Wala na itong pakialam kung anong isipin o magalit man si Jessa sa kanya. Ayaw niyang sinasambit nito ang ibang lalaki sa kanya. Nagsiselo siya. Lalo niyang pinalalim ang halik. Nagulat man, ay napangiti si Kale nang tugunin ni Jessa ang halik niya. Kale, hindi na ako makahinga. Marahang asik ni Jessa sa kanya. Ayoko nang may ibang lalaki kang sinasambit kapag kasama mo ko. Naintindihan mo yon? Subukan mo ko, Jessa. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Kumunot ang noo ni Jessa at tinitigan si Kale. 2 beses mo na akong hinalikan, Kale. Mali yun. Ninong kita. Walang bawal sa ginagawa ko, Jessa. Umirap si Kale at binuhat si Jessa patungo sa kwarto nito. Oy, totoo? Ayoko maniwala sa'yo, scammer ka din minsan eh. Nakataas ang kilay na tiningnan ni Kale si Jessa nang ibaba niya to sa kama. Pinagsasabi mo dyan. Naalala mo yung pinaghugas mo ako ng pinggan. Sabi mo, bibilhan mo ako ng bagong libro. Basta hugasan ko lang mga plato. Na 3 lang kamo. Pero sandamakmak naman ang hugasin ko pagdating doon. Sumakit ang braso ko Sinumbong kita kay Tito Kurt. Kwento ni Jessa. Hindi ko sinabing 3 ang huhugasan mo. Ang sabi ko, basta hugasan mo ang mga platong nandun. Inis na bumaba si Jessa mula sa hita ni Kale at tumayo sa harap nito. Namewang siya na kinamangha ni Kale. Bakit ako ang paghuhugasin mo kung marami namang katulong? Galing pa ako sa kumpanya. Na puro upo at tulog lang ginagawa mo. Yung mga trabaho na ikaw ang gumagawa dapat, pinapagawa ko pa kay Kiprim, katulad kahapon. Napagod nga kasi ako. Napagod saan? Mula sa masamang titig sa isa't isa, ay napatingin sila sa hagdan kung nasa naroon ang ama ni Kale. Tito Kurt, nakauwi na po kayo? Nagtungo si Jessa sa pwesto nito at inalalayan. Hindi naman ako umalis, iha. Balik tayo sa tanong ko, napagod saan? Tanong ni Kurt at tiningnan ng anak niya. O bakit ka nakatingin sa akin, Papa? Di ko nga alam kung saan napagod yung babaeng yan. Supladong sabi ni Kale, kaya napatingin si Kurt kay Jessa na sumimangot. Gumala kasi ako, Tito Kurt. Nangalayan pa ako. Hindi makapaniwalang napatingin ng 2 lalaki sa kanya. Bumuntong hininga si Kurt at sinabihan na si Jessa na matulog baka inaantok na ito. Kinaumagahan ay sabay silang nagtungo sa kumpanya, ngunit umalis din si Kale dahil may meeting ito. Huwag kang aalis dito Kung magtatanghalian ka, i-text mo ako. Sabi pa ni Kale bago nagpatuloy sa paglalakad paalis. Daming arte. Oo na nga. Umirap si Jessa at tinapos ang trabaho. Jessa, nandito si Lloyd sa labas, tinatawag ka. Ayaw kasi ni Sir Kale na papasukin si Lloyd Sabi nang kapapasok lang na si Prim. Kumunot ang noo ni Jessa at tumayo. Bakit ayaw papasukin? Kaibigan naman niya si Lloyd Malamang nagsiselos ang lalaking yun. Palagi ba naman nagpapadala ng bulaklak sa'yo si Lloyd? Napangiwi si Jessa sa sinagot ni Prim sa kanya. Naiinggit ka mo siya kasi hindi siya binibigyan ni Lloyd ng bulaklak. Lagi nga niya tinatapon ng bulaklak ko. Sabi ni Jessa at sabay silang lumabas ni Prim. Agad nakita ni Jessa si Lloyd kaya patakbo niya itong nilapitan. Ngunit hindi pa siya tuluyan nakatigil ay hinawakan ni Lloyd ang kamay niya at hinila siya. Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin yung hinayupak mong boss. Date ba naman ang baby ko? Lalagyan ko ng pasa ang mukha niyan. Sigaw ni Lloyd na kinatigil ni Jessa.
Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Pero bakit ang sabi ni Kale ay may meeting ito? Tapos malalaman niya nag-date pala ito? Sa huli ay si Jessa na ang naghihila kay Lloyd. Damihan mo ang pasa. Ipasok natin sa sako pagkatapos. May nakita ko malaking sako doon malapit sa parking lot. Samahan mo muna akong kunin yon. Sabi ni Jessa na kinagulat naman ni Lloyd. Talagang dadalhin mo yan? Tanong ni Lloyd nang magtungo sila sa parking lot at kinuha ni Jessa ang malaking sako doon. Oo, bakit hindi? Sakto si Kale dito. Nakangusong nilagay ni Jessa ang sako sa likod ng kotse ni Lloyd. Nakarating sila sa isang restaurant na siyang pagmamay-ari ni Kale. Mahal yata niya ang restaurant niya dahil laging doon ang lugar na pinipili nito para mag-meeting. Pagbaba ni Lloyd ng kotse ay hinila niya agad si Jessa. Hindi hinayaan na makuha ni Jessa ang sako. Ang sako ko na iwan, Lloyd! Singhap ni Jessa na ikinailing lang ng binata. Mamaya na yan. Ilagay mo ang kamay mo sa braso ko, dali. Nagmamadaling sabi ni Lloyd pagpasok nila sa restaurant. Ginawa naman yun ni Jessa. Saka, inilibot ang paningin sa buong paligid. Natuon ang paningin ng dalaga sa isang table. Nakita niya si Kale na may kaharap na babae. Humigpit ang hawak niya kay Lloyd. Huwag kang titingin. Magpapanggap tayo na hindi natin nakita, tapos dadaan tayo doon sa kanila. Habang nag-uusap, tapos halimbawa ay may nakakatawa sa sinabi mo, tapos sabay tayong tatawa. Naiintindihan mo ba ako? Halika na, maglakad na tayo. Tumangutango naman si Jessa sa sinabi ni Lloyd. Ginawa nila ang sinabi ng binata. Dumaan nga sila sa pwesto ni Kale habang nag-uusap at tumatawa. Talagang ginawa mo yon? Natatawang tanong ni Lloyd nang ikwento niya ang ginawa niya sa mga damit ni Kale. Oo nga, susubukan ko lang naman sana kung alam ko. Nagalit nga din sa akin si Venus pero bati na kami ngayon. Gusto ko nga lang sanang tumulong magluto pero tinaboy na lang ako. Baka daw kasi masira ko ang kusina pero talagang magaling naman ako eh. Hindi lang halata sa akin ha. Aniya, habang inaalalayan siya ni Lloyd maupo malapit sa pwesto nila Kale, nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Malakas na tumawa si Lloyd. Hindi yun pilit at talagang natatawa siya sa sinabi ni Jessa. Hanggang sa mag-order sila ay panay-kwento lang ni Jessa at parang nakalimutan na ang ipinunta nila doon. Anong ginagawa niyong dalawa? Jessa, hindi ba't sinabi ko i-text mo kapag kakain ka? Bakit kayo magkasama? Nagulat si Jessa nang lumapit si Kale at galit na nagsalita. Sabay na nilingon ni Lloyd at Jessa ang binata at tinaasan ng kilay. Kasama nitong lumapit ang isang babae. Sino ka? Kumakain kami dito nang iistorbo ka. Gulat na napatingin si Kale kay Jessa. What? Talagang sinusuway mo ko? Pwede ba, Kale? Huwag mo kaming istorbohin. Ni hindi ka nga namin inistorbo sa pakikipag-date mo kay Rochelle. Seryosong sabi ni Lloyd sa kanilingon ng babaeng kasama ni Kale. Umalis na kayo. Isama mo itong lalaking to, Rochelle. Nakita ni Jessa na parang nasaktan ng dalaga sa sinabi ni Lloyd. Gago, anong pinagsasabi mo? Nandito kami dahil... Umiling si Jessa at kinumpas ang kamay sa harap ni Kale. Alis na, Ninong Kale. Kakain pa kami ni Lloyd. O pwedeng ituloy nyo na lang ang date nyo. Don't worry, hindi ko sasabihin kay Tito Kurt. Nakangising sabi ni Jessa ngunit sa loob-loob niya nasasaktan din siya. Simula nang mamatay ang magulang niya, ay iyon pa lang ang unang beses na nakaramdam siya ng kirot at sakit. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman niya nang malaman na nakipag-date si Kale. Hinawakan ni Kale ang kamay ni Jessa at galit na pinatayo ito. Uuwi na tayo. Ayoko pa nga. Ano ba, Kale? Sigaw ni Jessa nang hilahin siya ni Kale. Kidnap! Kinikidnap po niya ako! Hinampas ni Jessa ang isang lalaking nakatayo doon at kunot noong nakatingin sa kanila. Kuya, huwag kang tumingin lang. Tulungan mo ako, kalalaki mong tao, hindi ka marunong tumulong sa mga babaeng nangangailangan ng tulong. Hindi ka naman kid, kaya huwag kang sumigaw ng kidnap. Umirap ang lalaki na kinatanga ni Jessa. Isa siyang bading? Inis na napapadyak si Jessa nang pilit siyang pinapasakay ni Kale sa kotse nito. Pinag-cross niya ang kamay at tinalikuran si Kale
Nang pumasok ito sa driver's seat. "Wag mo akong talikuran, Jessa, mag-uusap pa tayo." Kinuha ni Jessa ang cellphone niya at pinatugtog ang paborito niyang musika. Tahimik. Kailangan ko na mag-iingay. Dapat pala sa mall na lang kami nilid pumunta kanina. Sayang naman. Text ko na nga lang siya bukas. Walang pakialam na sabi ni Jessa at hindi pinansin si Cale. Narinig ni Jessa ang malutong nitong mura nang paanda rin ng kotse. Saktong pagdating nila sa bahay, ay agad na lumabas si Jessa at tinakbo ang opisina ng Tito Kurt niya. Narinig ni Jessa ang yapak ni Cale na sinusundan siya. Tito, may sasabihin po ko." Agad nitong sabi pagkapasok. Gulat namang napahawak sa dibdib si Kurt sa biglaang pagpasok ni Jessa. "Nakakagulat ka naman, Jessa. Ano ba't nagtatatakbo ka? Para kang hinahabol ng kung sino." Ngumuso si Jessa. "Hayop ang humahabol sa akin, Tito. Ayan o." Aniya nang bumukas ang pinto at pumasok ang galit na si Cale. Bumuntong hininga si Kurt. "Ano na naman ba ang problema niyong dalawa?" Ngumuso si Jessa. "Tito, wala naman po akong problema. Ba't kailangan na idamay niyo ako?" Napatampal sa noo si Cale at tinuro si Jessa. "Kausapin niyo nga yan pa. Nakita kong kumakain sila ni Lloyd sa restaurant." Sabay na napatingin si Jessa at Kurt kay Cale na parang hindi makapaniwala. Si Jessa na naglakbay na naman ang isip. "Bakit ako kailangan pagsabihan, Tito? Hindi na ba ako pwedeng kumain ng restaurant? Tito, gusto niya akong ginugutom? Ayaw talaga sa akin ng anak niyong may sira sa ulo." Inis na sigaw naman ni Jessa. "Ano bang problema, Cale anak? Kumakain lang naman sila." "Sila nga nag-date ng baby ni Lloyd eh. Hindi naman ako nagalit." Pagsusumbong pa ni Jessa. "Anong nakipag-date?" Gulat na tanong ni Kurt sa anak. "Hindi yun ang iniisip niyo pa. Hindi kami nag-date doon. Huwag kang maniwala dyan." Sabi ni Cale na sinamaan ang tingin si Jessa ngunit hindi siya pinansin ito. Talagang masama ang loob sa kanya. "Matutulog na po ako, Tito. Masakit ang ulo ko. Pakiramdam ko ay may masasakal ako." Nagtungo si Jessa sa kanyang kwarto na hindi nililingon si Cale. "May meeting kami ni Rochelle pa." Gago talagang Lloyd yun. Dinala pa si Jessa doon. Kung makaselos akala mo sila ni Rochelle, nanliligaw pa nga lang yun. Hindi ba't nagsiselos ka din naman kahit di kayo ni Jessa? Pareho lang kayo niyang kaibigan mo. Pero alam mo kung anong inilamang niya sa'yo? Siya, nililigawan niya si Rochelle. Kaya valid ang nararamdaman niya. Ikaw, ewan ko sa yung bata ka. Huwag mo akong kausaping torpe ka." Tinalikuran ni Kurt ang anak na kinaawang ng labi ni Cale. Gustong magprotesta ni Cale na hindi siya torpe, ngunit wala na ang ama sa harapan niya. Pagpasok ni Jessa sa kwarto, ay umiiyak siya nang umiiyak dahil sa nangyari kanina. Matagal na niyang gusto si Cale ngunit natatakot siyang umamin lalo na't ninong niya ito. Natatakot siyang sabihin ng iba na bawal yon, lalo na rin at 10 taon ng agwat ng edad nila. Ngunit sa nangyayari ay hindi niya maiwasang masaktan. Ayaw niya makita si Cale na may kasamang iba. "Namamagaya yata ang mata mo." Iyon ang bungad ni Cale kinaumagahan kay Jessa ngunit umirap lamang ito sa kanya. "Ano naman pakialam mo? Buti nga na magalang yung mata ko, hindi sumingkit. Tabi nga, haharang-harang kasi nadaanan ko. Buti sana kung nakahiga ka para apakan na lang kita." Naunang naglakad si Jessa patungo sa kotse ni Tito Kurt niya. Nalaman niyang pupunta ito ng kumpanya, kaya dito siya sumabay. "Anong ginagawa mo? Bumaba ka dyan. Doon ka sa kotse ko sumakay." "Anong tingin mo sa sinasakyan ko ngayon, tricycle? Umalis ka nga." Sinara ni Jessa ang bintana. "Tito, alis na po tayo. Baka may gawin na namang kalokohan yung anak niyo." Natatawang tumango si Kurt at sinabi sa driver nito na nagmamaneho na umalis na sila. Nakita ni Jessa ang pagsabunot ni Cale ng buhok na animoy na iinis. Lihim na napangiti si Jessa, ngunit nang tumingin ang Tito Kurt niya ay napanguso siya. "Huwag mong masyadong inisin ang batang yon. Baka magulat ka sa gawin nun sa'yo." Babala pa ni Kurt kay Jessa bago ito tuluyang humiwalay sa kanya. "Bakit hindi ka sumabay sa akin? Galit ka?
Bakit galit ka sa akin? Talagang ikaw pa yung may ganang magalit pagkatapos ng ginawa mo? Pagdating ni Kale sa opisina, ay nagtungo siya kay Jessa na seryosong nagtatrabaho. Iyon ang himalang nangyari sa araw na yon. Ano bang ginawa ko, sir? Sa pagkakaakala ko, ay wala akong ginawa. Kung hindi mo gusto nakikita kami ni Lloyd sabay na kumain, edi pumikit ka. Saka pwede ka ring sumabay sa amin kung naiinggit ka. Masyado mong pinapalaki yung issue. Maliit na bagay lang yan. Tsaka bago ka magalit sa ginawa namin, isipin mo din sana yung ginawa mo. Bumuntong hininga si Kale at lumapit kay Jessa. Pinaharap niya ito sa kanya. Tinukod niya ang kamay sa magkabilang bahagi ng upuan nito. Sino ba kasing nagsabi na nag-date kami ni Rochelle? Baby, nag-meeting lang kami. Sinabi ko na yun sa'yo. Kahit itanong mo pa kay Prim. Hindi mo man lang ba chinek yung schedule ko kahapon? Hindi ba may kopya ka nun? Bakit hindi mo tingnan nang malaman mo na hindi ako nagsisinungaling? Nakangusong umiling si Jessa. Ayoko, tinatamad ako. Inis na napakamot ng ulo si Kale at tinitigan si Jessa. Nasaan ba? Ako ang kukuha. Tumaas ang kilay ni Jessa ngunit nginuso ang lamesa kung nasa ng tablet niya. Kinuha yun ni Kale at binuksan. Sa kanya pinakita kay Jessa ang schedule niya kahapon at tama nga ito. Ngayon na nakita mo na, sasama ka na sa akin. Tanong ni Kale na kinataas ng tingin ni Jessa sa kanya. Saan? Nagtatakang tanong naman ni Jessa na lihim na natuwa sa nakita. Sinundan niya ng tingin ng kamay ni Kale na dahan-dahang gumagapang patungo sa bewang niya. Sa isla ko, bakasyon tayo? Nakangising sabi ni Kale. Alam niyang papayag si Jessa, lalo na't hilig nitong lumangoy. Isla? Ngayon na ba? Sige. Tumayo si Jessa kaya napalayo si Kale. Ngunit pagkurap niya ay wala na si Jessa sa harap niya. Akala ko ba alis tayo? Bakit di ka pa kumikilos dyan? Bilisan mo, Kale. Napailing si Kale nang makita si Jessa na nasa pinto na. Pinakancel ni Kale ang lahat ng nakaschedule niya sa loob ng 1 linggo dahil mananatili sila doon ni Jessa at kailangan pa nilang umuwi ngayon para mag-ayos ng gamit. Matagal pa ba? Napasinghap si Kale sa inis nang muling magtanong si Jessa sa 10 beses. Baby, not yet. Natulog ka muna o kumain. Itiko mo muna yung bibig mo, hindi ako makapag-focus. Nawawala ng pasensya na wika ni Kale. Napangiti si Jessa sa tinawag sa kanya ni Kale. Kaya imbes na matulog, ay ginulo niya ito. Bakit? Naaakit ka ba sa boses ko? Nakangising tanong niya. Sumulyap si Kale at biglang naging suplado ang boses. Naririndi ako. Masakit sa tenga kaya sana alam mo at manahimik ka na. Ayoko. Aminin mo na kasing nagugustuhan mo ang boses ko na mas gusto mo na lang napakinggan kaysa mag-drive. Puno ng kumpiyansang saad ni Jessa ngunit hindi siya pinansin ni Kale. Kunot ang noong tinuon ng buong atensyon sa pagmamaneho. Kaya nang manahimik si Jessa, ay sinulyapan nito ni Kale. Nagulat pa nga nang makitang tulog na ito. Mabilis itong natulog sa inaasahan niya. Hindi niya mapigilang mapangiti at mapailing ng sabay. Bigla niyang naisip ang plano niya, kaya niya niyaya si Jessa sa isla. Ipapakita niya sa kanyang ama na hindi siya torpe. Hindi na ginising ni Kale si Jessa na makarating sila sa Baltasar Port, kaya binuhat niya ito at dinala sa isang Black Pearl cruise ship na pagmamay-ari niya. Pinaandar ito ni Kale habang buhat si Jessa. Dahan-dahan niyang nilapag ang dalaga sa kama, pagkatapos ay hinaplos ang pisngi nito. Malapit na, Jessa. Mapapasakin ka na rin. Sisiguraduhin kong hulog na hulog ka sa akin bago tayo umuwi. Marahan na hinagka ni Kale si Jessa sa labi. Ngunit akmang lalayo si Kale nang maramdaman ang pagtugon ni Jessa sa kanya. Nagulat siya na makitang nakamulat na ang mga mata ni Jessa at nakapalibot sa leeg niya ang braso nito. Dahil sa init ng kanilang katawan at dala ng bugso ng kanilang damdamin, ay nangyari ang bagay na hindi nila inaasahan. Sa gitna ng dagat ay nagisa ang kanilang katawan at lalong umusbong ang damdamin na matagal na nilang parehong tinatago sa isa't isa.
Mahal na kita, Kale. Pero alam kong bawal. Umiling si Kale habang yakap si Jessa. Nakaunan nito sa kanyang braso. Walang bawal, Jessa. Ninong mo man ako o hindi bawal ang magmahal ka. Hinagka ni Kale lang noon ang dalaga. Siniksik ni Jessa ang sarili dito. Pero ang sasabihin ng iba, Kale, ayokong hinuhusgahan nila ako. Ayokong naririnig ang sasabihin ng iba dahil nagmahal ako at sa ninong ko pa. Napangiti si Kale. Bahagyang umiling sa kanya. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na hindi bawal, Jessa. Hindi naman tayo magkadugo at isa pa hindi bawal dahil hindi mo naman ako ninong. Si Papa ang ninong mo, Jessa. Nagulat naman si Jessa sa sinabi nito. Bahagyang bumangon ngunit masakit talaga ang kanyang katawan. Ano ang ibig mong sabihin? Si Papa ang totoong ninong mo. Nang binyag mo, ako ang nag-substitute kay Papa bilang ninong mo. Dahil masyado siyang busy sa trabaho. Lalo na't ipapasa na rin ang kumpanya sa akin. Ayaw ko man ay kailangan kong gawin pero hindi ko naman inaasahan na mas lalo mo akong kinikilala na ninong imbes na sa papa ko. Sinabi na ng magulang mo sa'yo, di ba? Pero ayaw mo. Dahil ako ang mas gusto mo. Kwento ni Kale na kinakunot ng noo ni Jessa. So bata pa lang ako gusto na talaga kita? Expected ko na yun. Si gwapo mo ba naman? Alam mo ng bata ako, may mga gwapong lalaki akong nakikita. Hindi ka na sana nagulat kung ikaw yung gusto ko. Tumangutangong sagot naman ni Jessa. Napangiti si Kale at napailing na lang sa kanya. Imbes na tanungin mo ako kung bakit ko tinago sa'yo yun, yung nararamdaman mo pang inuna mo ipinagmalaki. Bakit totoo naman kasi Ayaw mo ba no na pinagmamalaki kung gusto kita? Arte mo, para namang gwapo ka ngayon. Hindi na ba? Gwapo pa din naman. Bumungis-ngis si Jessa at lalong niyakap si Kale. Iiling-iling na niyakap pabalik ni Kale ang dalaga. I'm still into you, baby. Simula na makita kita, minahal na kita. But you're still a minor that time. Na kailangan kong dumistansya at pumunta ng ibang bansa para maiwasan ka at kalimutan ang nararamdaman ko sa'yo. Nung tumuntong ka ng 25, saka lang ako umuwi. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Jessa at naintindihan ang ibig sabihin ni Kale. Mahal mo na ako noon pa? Bakit ang sungit mo sa akin? Inaaway mo ako palagi. Dahil makulit ka at ang ingay mo. Ayoko nang maingay. Kinurot ni Jessa ang dibdib ni Kale kaya bumaba ang tingin nito sa kanya. Ayaw mo nang maingay pero minahal mo ko. Lakas ng tama mo, Kale. Matulog ka na lang at gigisingin kita mamaya kapag nasa isla na tayo. Sabi ni Kale at hinagka na magkabilang mata ni Jessa. Kaya malapad ang ngiting ipinikit niya ang mga mata. Ilang minuto ay nakatulog na siya sa bisig ni Kale. Pagkagising ni Jessa ay nasa hindi pamilyar na kwarto na siya. Sa hula niya ay naroon na sila sa isla. Tumayo siya at bumaba para dumiretso sa kusina. Hindi mo ako ginising. Sabi mo kapag nakarating tayo gigisingin mo ko. Bungad na tanong ni Jessa nang makapasok sa kusina. Mahimbing yung tulog mo nakakahiyang gisingin ka. Tumaas ang kilay ni Jessa. Talaga? Wala ka namang hiya Sigaw niya at nagtungo sa upuan. Mula sa pagluluto ay binalingan siya nito habang tumatawa. Kagigising mo lang, sungit mo na. Huwag mong sabing buntis ka agad. Kanina pa lang natin ginawa. Ang bilis naman. Nanlalaki ang mga mata ni Jessa kasabay ng pagbaling niya kay Kale ay ang pagkahulog niya sa upuan. Aray! Walang iya ka, Kale! Mabilis na lumapit si Kale kay Jessa na may pag-aalala. Ayos ka lang? Pati ba pag-upo ay hindi mo na alam? Aray naman! Ano bang problema mo? Ines na sabi ni Kale nang kurutin ni Jessa ang bewang niya. Ayusin mo yung mga salita mo kapag ako bumanat sa'yo, kahit pinakamaasim na tao kikiligin. Pasalamat ka, gwapo ka at mahal kita. Halika nga, kiss mo ko. Hinila ni Jessa palapit sa kanya ang binata at hindi niya na hinintay na makapagsalita ito. Pinaglapat niya ang kanilang labi. Sige, patuloy mo na yung pagluluto. Binitiwan niya si Kale at bahagyang tinulak ito. Ayos na ba to?
Tanong ni Kale habang nag-aayos ng tent. Pagkatapos nilang kumain ay inayos ni Kale ang tent na gagamitin nila. Gusto kasi ni Jessa na maranasan matulog sa tent. Okay na yan. Tignan mo, Kale, ang ganda ng tubig oh. Maliligo na ba tayo ngayon? Hinaplos ni Jessa ang tubig habang nagtatampisaw. Kung anong gusto mo. Hindi pa natapos si Kale sa sasabihin nang makita si Jessa na umupo na sa dagat. Ang init ng tubig. Hanggang dito lang ako. Malalim yata doon, hindi ako marunong lumangoy. Ikaw lang ang marunong sumisid dito. Nakangising saad ni Jessa na kinatigil ni Kale. Oo, sisisid ako ulit mamaya para happy tayong dalawa. Para kang tanga, halika sisid ka na. Namumulaman ay nagawang asarin ni Jessa si Kale ngunit tumigil ito sa pag-aayos ng tent at tinakbo ang pwesto niya. At doon, may nangyari sa kanila sa ikalawang pagkakataon. Ikuha mo nga ako ng bagong damit doon, ang hilig mong manira. Ikaw ba ang bumibili? Mauubos ang pera ko sa'yo. Sigaw ni Jessa nang hanapin niya ang damit ngunit sira na nang ipakita ni Kale. Bibilhan kita pag uwi. Malamang, dahil panigurado pag uwi natin wala na akong damit na tukmul ka. Hinampas ni Jessa si Kale ngunit hinuli lamang ni Kale ang magkabilang kamay ni Jessa at pinaupo siya sa hita nito. Ibang iba ka talaga sa mga babae. Sila pagkatapos magtalik ay sobrang clingy. Pero ikaw halos itapon mo na ako sa dagat. Natigilan si Jessa. Masama ang tingin na hinarap si Kale. Bakit alam mong clingy sila? Bakit alam mong pinagkaiba namin? Nakipag-ano ka na sa iba no? Hindi naman may iwasan yun. Lalo na talaki din ako. Pero simula na umuwi ako ng 25 years old ka na, hindi ko na ginagawa yun. Malambing na sabi ni Kale ngunit sinimangutan lang siya ni Jessa. Inis na tumayo si Jessa at padabog na lumabas ng tent. Huwag ka susunod ah. Duro niya kay Kale. San ka pupunta baby? Tumayo din si Kale ngunit mabilis na naglakad si Jessa sa bahay. Ngunit nang malapit na si Jessa sa bahay, ay nakita ni Kale na nadapa ito sa isang bato roon. Akmang lalapit na nang tiningnan siya ng masama ni Jessa. Huwag kang lalapit sa akin. Kaya ko to. Hindi ako bata. Inis na sigaw nito at akmang tatayo na ulit nang muling matumba. Kale, masakit. Inaway ako ng bato oh. Napatampal na lang na noo si Kale at nilapitan nito. Ayan, bakit kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Ba't ka sa akin nagagalit? E di yung bato yung awayan mo. Nakita ni nang dadaan ako, humaharang pa siya. Makikita mo mamaya, itatapon kita sa malayong malayo. Huwag ako. Para kang baliw. Baliw sa'yo ka mo. Umira pa si Jessa. Nang ilagay siya ni Kale sa kama ay mariin niya itong tiningnan. Bakit ang tagal mong tinago sa akin na hindi pala ikaw ang ninong ko? Sigaw niya na kinagulat ni Kale. Baby, kaninang tanghali pa natin pinag-uusapan yan ah. Hapon na. Ngayon ko lang naintindihan ng mabuti. Sinabi mo kasi yun pagkatapos ng putukan. Syempre, wala pa ako sa tamang wisyo. Pero wag mong iniiba yung pinag-uusapan natin. Hindi ko tinago sa'yo. Sinabi din noon ng mga magulang mo sa'yo. Kasalanan mo nang hindi yun tanggapin. Kasi gusto mo ko. Naiintindihan naman kita, baby. Kahit sino naman ako ay gugustuhin. Nakangising sabi ni Kale. Kapal ng muka. Nagustuhan lang kita. Akala mo kung sino kang Adonis. Ibalik mo na nga ako sa tent. Pero bihisan mo muna ako. At ginawa naman ni Kale ang gusto ni Jessa. Kahit sinusungitan ni Jessa si Kale, ay hindi may pagkakailang masaya silang pareho sa piling ng isa't isa. Mula sa pagtulog at paggising, ay yakap ni Kale ang dalaga. Iyon na nangyari sa kanila hanggang ikatlong araw. Dahil sa ika-4 na araw, nagising si Jessa na wala si Kale sa tabi niya. Kale? Lumabas si Jessa ng bahay, ngunit nagulat siya nang makita na ang daming tali sa paligid. Sundan ng araw? Baka na naman ng bato, Kale Baltazar? Inis na bulong ni Jessa at nakapaang sinundan ng araw hanggang sa mapunta siya sa isang kuweba. Wala bang mumo dito? Kale? Hoy, lumabas ka dyan!
Kapag ako'y natake sa puso, wala ka ng Jessa Marcelino na makikita, akala mo ba? Sigaw ni Jessa na nag-echo sa buong paligid. Ako na lang ang nag-iisang maganda sa balat ng lupa. Kapag namatay ako, mumultuhin kita dahil sinayang mo ang lahi ko. Baby, pumasok ka lang. Nag-echo ang boses ni Kale sa loob ng kuweba kaya nakangusong sinunod niya ito kahit takot na takot siya. Walang yaka, Kale. Hahambalusin kita kapag nakita kita. May kita mo talaga. Hindi ako nagbibiro. May kita mo ang ganti ng isang ape. Sabi ni Jessa. Nakarinig pa siya ng may tumawa. Alam niyang si Kale yun. Pagpasok pa lang ay sobrang dilim ng paligid. Nakatayo sa gitna si Jessa. Isang hakbang mula roon ay naroon ang switch ng ilaw sa buong paligid. Ay, mama mong pangit. Hala, sorry, hindi ko. Gulat na napatingin si Jessa nang magsunod-sunod na bumukas ang ilaw sa loob na kinanganga niya. Pero mas nagulat siya nang makita ang mesa at dalawang upuan sa gitna malapit sa dagat. Hindi naman maaabot yun ng alon. Puno ng pagkain ang mesa hanggang sa mapatingin si Jessa sa damit na pantulog. Hindi ka man lang nag-abalang ayusan ako bago gulatin? Nakita ni Jessa ang paglapit ni Kale bitbit ang isang pungpong ng bulaklak. Naglagay ako ng sulat sa unan, kumot mo at bedside table. Sabi ko magbihis ka ng formal na damit. Ikaw tong dire-diretsyong lumabas eh. Hinapit ni Kale si Jessa at binigyan ng magaang halik sa labi. Ano na naman pakuluto? Ayaw mo ba? Gusto. Maganda naman pero muntik na akong atakihin sa puso kanina sa labas ng kuweba. Madilim nga kasi eh. Pagkatapos nilang kumain, ay niyaya ni Kale si Jessa na sumayaw. Puno ng saya at kilig na mga oras na yon ang pakiramdam nilang dalawa. Nang iikot ni Kale si Jessa ay biglang lumuhod si Kale. Kaya nang humarap si Jessa ay nagulat siyang wala na si Kale sa harap niya at nakita niyang nakaluhod na ito at may hawak na isang kahon ng singsing. Alam kong mabilis to. Pero ayoko na maghintay na ilang taon pa, Jessa. Sapat na sa akin ng 20 years na paghihintay ko sa'yo. Sobra-sobra na yon. Para gawin ito ngayon. Nang sabihin mong mahal mo din ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at inayos ko agad to. Ayoko na kasing pakawalan ka. Kahit na alam ko sintu-sintu ka minsan. Tumaas ang kilay ni Jessa. Excuse me? Hindi ako sintu-sinto. Maganda at malambing ka. Naging makulay ang buhay namin ni Papa nang dumating ka. Napasaya mo kami. Alam ni Papa ang nararamdaman ko sa'yo at siyang nagsabing, hiyain ka na magpakasal dahil baka agawin ka pa na iba sa akin. Pero kailangan kong dahan-dahanin ka. Dahan-dahanin pero binigla mo naman ako sa cruise ship mo. Saka alam din ni Tito, Ninong Kurt ang nararamdaman ko sa'yo. Napangiti si Kale. Kaya nga magpakasal na tayo. Baka agawin din nila ako sa'yo. Hindi na natuloy ni Kale ang sasabihin nang ibigay ni Jessa ang kamay sa kanya. Isuot mo na, dali. Baka may pirata o sirena dito at kukunin ka. At least may singsing na ako. Sinapo ni Kale ang mukha ni Jessa at mariin itong hinagkan. I love you, baby. Swerte mo talaga sa akin. Ako lang nagtatagal sa ugali mo. Malambing na sabi ni Kale na kinanguso ni Jessa. Mas maswerte ka sa akin. Sa dami na nagkakagusto sa akin, sa'yo ako na in love. Maraming nagkakagusto? Sino? Bakit di ko alam yan? Sa Facebook kasi, nag-chat sila sa akin. Pero hindi naman ako nag-reply. Pagkatapos kong sabihin na may boyfriend ako. Pero alam mo, Kale, sabi nila, naagaw nga ang asawa, girlfriend pa kaya. Siyempre, sumagot ako. Sabi ko, oo nga. Nababasag nga ang muka, ilong mo pa kaya. Tapos binlock ko. Kibit balikat na saad ni Jessa na ikinatawa ng malakas ni Kale. Mahal kita sobra-sobra. Hinagkan siyang muli ni Kale. Mahal din kita, Mr. Balthazar. Ikaw lang, sapat na. Gawa na tayo ng panganay natin kung ganun. Umiling lang si Jessa sa kanya. Kakapropose mo pa lang. Bukas na. Excited na umuwi ang dalawa pagkatapos na isang linggo. Pinaalam ni Kale sa ama na magpapakasal na sila ni Jessa kaya
Tumulong ito sa pag-aayos ng kasal nila. Andyan na ba siya? Ilang beses na tanong yun ni Cale sa mga kaibigan na tinawanan lang siya. Wala pre, hindi na raw tutuloy. Ayaw niya sa praning na asawa kaya tatakbuhan ka na niya. Sigaw ni Lloyd. Sinamaan ang tingin ni Cale si Lloyd. May kasalanan ka pa sa akin ha, huwag mo akong maloko-loko. Magsiayos na kayo, andyan na ang bride. Sabi ni Isabela, ang asawa ni Lucas. Nagsimula na ang kasal na puno ng saya at ganun din ang mga taon na dumalo sa kanilang kasal. Nakikita nila kung paano tingnan ni Cale nang may pagmamahal si Jessa at ganun din ang babae sa kanya. Para sa'yo, huwag kang magugulat. Nalaman ko din yan na isang araw. Ibinigay ni Jessa ang isang may kaliitang kahon kay Cale. Ano to? Buksan mo na lang. Puntahan ko muna si Ninong baka masobrahan sa baboy. Nagtungo si Jessa kay Ninong Kurt, ngunit ilang sandali lang ay nakarinig siya ng sigawan. Cale, Diyos ko, ano nangyari? Bigla na lang hinimatay. Nakita ko na mutla siya na makita ang laman ng kahon. Ano bang meron doon at parang nakakita ng multo? Nakatingin si Jessa sa hawak ni Cale na pregnancy test at napangiwi, kaya naman naintindihan ni Lloyd ang dahilan kung bakit nahimatay ang kanyang kaibigan. Nagulat siguro. Gusto niya, sabay turo sa hawak ni Cale. Congrats, Jessa! Talagang hindi niyo ako tinulungan? Napatingin sila kay Cale na nakaupo na at hindi makapaniwalang tiningnan sila pero nang makitang nakatingin siya, ay tumayo ito at tiyakap siya. Thank you, baby. I love you so much. Mahal na mahal din kita, Cale. Kayo ng anak natin. Walang agwat-agwat sa taong nagmamahal ng sapat at tapat. Kung alam mong worth it siya, susugal ka. Walang paghahantungan kung ang nararamdaman mo ay tatago mo lang. Walang mali kung aamin ka. At least sinubukan mo kahit masasaktan ka. Kasi alam mong sa huli wala kang pagsisisihan. Nasaan na si Jenny? Cale, sa'yo ko iniwan ang anak natin. Sigaw ni Jessa nang bumalik siya sa kwarto. Nakita niya si Cale na natutulog sa sahig at wala na ang anak nila. Natutulog lang siya sa taas ko. Nasaan siya kung ganun? Nakakainis ka. Kapag talaga may nangyari sa anak natin, itapong kita sa labas ng bahay. Galit na sigaw ni Jessa nang akmang lalabas na nang makarinig sila ng mahinang hagik-gik. Nagkatinginan sina Cale at Jessa at sabay na palingon sa kama. Gumapang si Cale patungo doon at nagulat na makita ang anak nilang si Jenny na 3 taong gulang na. Anak, labas ka dyan! May mumu dyan! Nanlalaki ang mga matang sabi ni Cale kaya agad lumabas ang anak nila. Tulad ni Jessa ay takot din ito sa multo kaya iyon din ang panakot nila sa anak. Nakakakaba talaga yung anak mo. Lumapit si Jessa na yumakap si Jenny sa ama. Papa, no! Sigaw nito nang kilitiin ni Jessa. Papa ang tawag kahit ang inang kumikiliti dito. I love you, mahal. Madamdaming saad ni Cale habang nakatitig sa mag-ina nito. Malambing siyang tiningnan ni Jessa. Dumukwang sa kahinagka ng labi ni Cale. Mahal na mahal din kita. Kayo ni Jemmy ang buhay ko. At masayang nagkulitan ng 3 at napuno ng halakhakan ang buong paligid sa kanila. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Substitute Ninong, written by Red Poison Ink. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!